Bunso ako sa 3 magkakapatid. Yung papa namin OFW for more than 10 years. Sa totoo lang, hindi ko na nga siya halos nakasama lumaki. Uuwi siya kada 2 taon, tapos ilang buwan lang, balik na ulit abroad. At bilang bunso, si kuya talaga ang naging dominant male figure sa buhay ko. Siya naghatid sundo, siya kasama ko sa school events, siya nag-alaga pag may lagnat ako, siya minsan gumagawa ng project ko kapag tinamad na ako sa huli. Hindi siya malambing, pero grabe kong mag-alala. Tuwing may exam ako, siya magpapaalala. Tuwing may project ako, siya yung hihiram ng glue sa kapitbahay. Nung high school ako dapat ang sasali sa field trip namin pero kulang sa bayad, hindi ko alam. Nagbenta pala siya ng sapatos niya para lang may pangbayad ako. Galit siya sa ingay. Pero tiniis niya akong kwentuhan tuwing gabi dahil hindi ako makatulog. Minsan iniisip ko hindi ba siya napagod. Kasi habang yung ibang tropa niya noon gumagala at naghahanap ng girlfriend, siya nasa bahay. Pinapainom ako ng gamot. Habang yung mga kabatch niya nag-uumpisa ng bumukod, siya nananatili sa bahay para may kasama si mama at ako. Yung tipong sa edad niya, dapat siya ang inaalagaan pero siya ang naging haligi ng bahay habang wala si papa. Nung college na ako, saka ko lang talaga na-realize yung bigat ng pinasan niya. Siya ang unang nag-abot ng cash sa enrollment ko. Siya ang nagturo sa akin kung paano bumudget. Siya rin ang unang sumugod sa school nung hindi ako makakuha ng subject dahil nagkamali ako ng schedule. Hindi ko alam kung saan galing ang pasensya niya. Pero never ko siyang narinig magsabi ng reklamo. Kailangan natin kumilos. Yun lang lagi niyang sabi. Ngayon nagtatrabaho na ako. At tuwing sumasahod ako, siya pa rin unang naiisip kong bigyan. Hindi dahil obligado ako, pero dahil parang hindi sapat ang sweldo ng buong taon para tumbasan lahat ng sakripisyo niya sa akin. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga si papa. Pero si kuya, siya yung nagtatak ng meaning ng tatay sa puso ko. Habang wala si papa. At kahit hindi siya nagsuot ng barong sa graduation ko, sa kanya ko unang iniabot ang diploma ko. Kasi alam ko, hindi lang yun para sa akin, para yun sa kanya, para sa lahat ng gabi na tiniis niyang hindi matulog, para lang makumpleto ko project ko. Kung papipiliin ako sinong idol ko sa buhay, hindi artista, hindi politiko, hindi influencer, kuya ko. Hindi siya perpekto, hindi rin siya sobrang bait, pero siya yung lalaking pinatunayan sa akin. Na kahit hindi ikaw ang ama, pwede kang tumayong haligi ng tahanan at pwedeng kang mahalin ng parang higit pa sa isang kuya.